Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Habang binabayo tayo mga kababayan ng baha, especially sa Metro Manila and Central Luzon, binabayo din tayo ng mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po yung mga DDS. Yan si Tikia, sabi niya, it used to be we see army trucks helping out stranded Filipinos. Today, we are on our own. Sad. Ang sad po, yung pagiging bulag po ninyo. Tumingin nga kayo sa paligid para makita ninyo kung anong ginagawa ng ating gobyerno. Anong walang mga trucks? Hindi lang trucks ng gobyerno ang nasa labas ngayon. Wala pa kahapon, the other day, para maghakot ng mga pasayros, pati mga buses na dineploy ng DOTR. Pati nga po yung LRT, MRT, libreng sakay. Nakadeploy yung ating mga kasundaluhan, mga members ng Philippine Coast Guard. Ang hilig ninyo sa fake news. Yan pati nga yung mga kaibigan nating bansa, Philippine TAPS, US, Japan Forces and Rescue Relief Efforts for Krising Habagat Victims. Kapong balita ito, mga kababayan. Yan In our ongoing response to Typhoon Krising, statement ito po ng Armed Forces of the Philippines, si General Browner. In the enhanced southwest monsoon or habagat, the Armed Forces of the Philippines is operationalizing a key component of our national disaster response strategy. The strategic use of Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites as forward operating hubs for humanitarian aid. Following the direct instruction of our Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr. through Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., I have ordered our unified commands and major services to activate these sites as primary hubs for HADR operations. This activation includes the strategic positioning of our rescue assets and the consolidation of relief goods, which we are undertaking in close partnership with the DSWD to ensure a synchronized whole-of-nation effort. This strategy of using forward logistical springboards allows our troops to deliver aid faster and more efficiently to those who need it most. It is crucial advantage that will save lives. The activation of EDCA sites for HADR is a clear demonstration of how our defense partnerships, particularly with the United States, directly benefit the Filipino people in times of calamity. We're in close coordination with the U.S. Indo-Pacific Command to ensure seamless interoperability as we utilize these shared facilities in under transportation and airlift assets for this vital purpose. The Armed Forces of the Philippines is leveraging every available advantage, including our strong alliances and strategic infrastructure, to fulfill our most sacred mandate to serve and protect our people. The use of EDCA sites is not just a logistical decision. It is a commitment to bringing aid in comfort to our kababayans with all possible speed and efficiency. Yan po ang statement na pinalabas ni General Romeo Browner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Tapos biglang react na naman po si Malu Tikia. Sabi niya, seriously? You're talking of forward logistical springboards in the whole NCR Regions 3 and 4A are all underwater? So you are at the planning stage, sir. Di ba dapat boots on the ground na? Nagtatanong lang po. Nauna na po yung ating mga Philippine Coast Guards, DPWH, at yung ating mga sundalo. Ito yung foreign forces from Japan and the US. Tutulong din. Talagang sige lang pong hanap nila ng diferensya. Nauna na yung ating mga Coast Guard at mga taga-NDRRMC. Philippine Coast Guard. Nauna na sila.
Yan as released by the Presidential Communications Office. Kahapon pa to, July 21. Yan ito pa. Deployment of mga bus at mga trucks ng DOTR, Philippine Coast Guard, PPA para sa mga stranded pasahero. Tapos sasabihin ni Malutikia, today we are on our own. Sad. Ang hilig ninyo sa fake news. Hindi ninyo ma-appreciate yung mga ginagawa ng gobyerno kasi walang ibang magaling sa inyo, si Digong at si Sara Duterte. Pilit ninyong sinisiraan yung ating Pangulo. Ang tanong nga natin ganito, yung 13,000 flood control projects ni Digong, ano nangyari? 6 years na inawakan niya ang Pilipinas, nasolusyonan yung pagbaha. Tapos yung ating Pangulo, 3 years, gusto ninyong solusyonan ang mga pagbaha sa buong Pilipinas. Yung Davao nga, na mismong lugar ni Digong, hindi nasolusyonan niya yung pagbaha. O diba? Kasi ano daw po, mga kababayan ang rason kung bakit binabaha tayo. Una, dahil sa napakalalakas na pagbagsak ng ulan ngayon. Hindi tulad nung panahon. Pangalawa, yung mga infrastructure projects na ginawa ng mga previous administrations hindi na pag-aralang mabuti. Tulad ng reclamation sa Manila Bay at yung Dolomite na nagpalala sa baha kasi nabara yung mga waterways. Labasan ng tubig ulan papuntang dagat, nabara. And based sa study, obsolete na yung ating mga drainage system. 50 years old na. Yan sabi ng DPWH, Metro Manila drainage system very old, no longer adequate in preventing flood, sabi ng DPWH. Naunang naging Pangulo, si Digong kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa 6 years niya, anong ginawa? Pinalitan man lang niya, ni-rehabilitate man lang niya yung mga drainage system sa Metro Manila. Di ba hindi? You see? Ang ginawa niya, reclamation. Pagkatapos, Dolomite, na lalong nagpalala ng baha, sabi ng MMDA, ay nga imbestiga ng Congress. Kasi wala man sa master plan, unang-una, ng NEDA. Basta't na lang inimplement. Ang resulta, baha sa Metro Manila. Tinuturo na ninyo ngayon si President Bongbong. Kaya sabi ni Secretary Bonoan po ng DPWH, yung drainage system in Metro Manila is actually very old. Yung huling assessment ng drainage system in Metro Manila is actually 70% of it is actually silted na po. Pagkatapos, may mga sirang pumping station under repair. Yan sabi dito. In the meantime, he said, authorities were rehabilitating pumping stations, addressing the garbage problem that clogs floodwater inlets, in undertaking the Pasig Marikina Floodway Program that aims to impede floodwaters from the Sierra Madre Mountains from going to Metro Manila. The DPWH also looked into the MMDA reports that MRT-7 Batasan Station along Commonwealth Avenue contributed to flooding incidents in the area. Yan sabi diyan. Kailangan tingnan po natin yung ano ba talaga ang dahilan ng sinasabi ng MMDA na nakabara yung MRT-7 na pinapagawa ng Department of Transportation. We will offer technical recommendation kung paano namin mapagtutulong-tulungan yan. Kung mapagtutulong-tulungan yan, but it has to be done immediately dahil ngayon pa lang nagsisimula ang tag-ulan. Marami ng problema. Transportation Secretary Vince Dizon earlier said he doubted the MRT-7 construction was affecting drainage system. He said the construction is the innermost lane while the drainage system is on the outermost lane. O ngayon, Malotikia, alam mo ba kung sino ang implement ng project na yan, MRT-7, i-research mo kung sino. Mabibigla ka na lang na yung idol mo yung Salarin. Yan MRT-7 construction officially began on August 2016. The groundbreaking ceremony was held on April 20, 2016, but actual construction started a few months later. The project is a public-private partnership between the Department of Transportation and San Miguel Corporation. So 2016, April, panahon ni
Pinoy. Pero actual construction, panahon ni Digong. So parehas na dilawan. Si Pinoy, kalyado din ni Malutikia kasi ang nanay ni Pinoy, si Cory Aquino, dating sekretary itong si Malutikia. Tapos, ang pumalit kay Pinoy, si Digong. Ang actual construction ng MRT 7, si Digong. Panahon ni Digong. So, napakaraming mga infrastructure projects hindi na pag-aralan ng mga previous administration. Implement lang implement. Pagkatapos, ituturo ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos na walang ginagawa. 3 years lang gusto ninyong pasolusyonan yung pagbaba sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Hindi nga nakaya ni Digong. Imbes na solusyonan yung problema sa mga pagbaha, yung mga projects pa ni Digong at ng previous administration ang dahilan kung bakit bumabaha sa Metro Manila. Nakita na ninyo Malutikia. Iya nga kayo sa pagmumukha ninyo. Hanap kayo ng diferensya. Kayo yung may diferensya. Yan o. Sabi dito ni Bunuan, he would discuss with the Quezon City government the potential causes of the floods in previously unaffected areas. May mga lugar na hindi binabaha na po. Dahil sa pag-implement ng project na yon, in like manner yung Dolomite Beach. You see, kaya pinapaimbestigan sa Kongreso po yung Dolomite Beach ni Digong, kasama yung mga reclamation na in-approve ni Digong sa Manila Bay. Sige, ang hanap ninyo ng problema. Yung mga gawain ninyo, hindi ninyo nakikita. Yan ang sabi dyan. We will discuss with them kung ano yung problema nila sa Quezon City. Ngayon lang nagkaroon yata ng problema sa Quezon City. This year kasi dati-rati wala namang masyado. Meron din kasing tributaries dito sa Quezon City na probably hindi makalabas yung tubig baha sa Commonwealth na pumunta doon sa mga tributaries. Kakaunti lang po kasi yung tributaries dito sa Quezon City. At the same time, palagay ko hindi po integrated doon sa drainage system. O ito yung baha sa SM Sucat. To Salvador daw ito. Panoorin natin. Kita ninyo? Grabe mga pagbaha. Yan o. Matindi. Kumikidlat pa. Sakit ng legs ko. Ang lakas ng current niya. Oh, kumikidlat. Oh my. Please lang, huwag kang kikidlat. Kumikidlat pa. Nakakatakot kung tumama yung kidlat sa tubig. Oh, pero nagkakasayahan pa. Nagtatawanan pa sila, mga kababayan, habang binabagtas yung taba ng baha sa SM Sucat. Nagtatawanan pa sila. Baha ba sa loob ng Green Hills? Oo, malalim din. Pati sa loob daw ng Green Hills. Ba din. Ang sakit yan sa balang. Ang lakas kasi ng current yan. Tara ma'am, gilid tayo. O ano ka ngayon, Malutikia? Di ba paya ka? Daldal lang kayo ng daldal eh. Hindi ninyo tinitingnan. Hindi ninyo nire-research. Ang mga research ninyo, lahat lang panira. Pero pag tinignan ninyo ng mabuti, pinag-aralan, ang cost nito, yung mga trinabaho ng mga previous administrations, lalo na po ni Digong, yung Dolomite, yung reclamation, pati yung MRT 7. So wala sila. Yung mga previous administrations, wala silang ginawa para ayusin yung napakatanda na mga drainage system ng Manila. O, ito yung patunay na hindi totoo ang sinasabi mga kababayan ni Malutikia na we are on our own. Ayan o. Mga Coast Guard yan. Tinutulungan mga kababayan yung ating mga stranded. Fake news ito si Malutikia. I used to be. It used to be. We see army trucks helping out stranded Filipinos. Today, we are on our own. Sad. Walang katotohanan.
mga pinagsasabi nila. Ngayon, si Harry Roque, imbes na umuwi na dito, sabi, pinag-iisipan niyang umuwi dito. Sige lang ang monitor ng mga pangyari dito para umanap ng diferensya. Tapos, pinuna yung ginagawang pagkakabit ng tarpaulin in preparation sa SONA ng ating Pangulo. Kakaibaan niya ngayon. Imbes na tanggalin yung mga tarpaulin, kinakabit yung tarpaulin. Nag-utos na po yung Palasyo Malacanang kasi nakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga balita galing sa Pilipinas. Pinag-utos na to suspend the preparations para sa SONA. O ano pa? Yan o. Sabi ni Lucas Bersamin, SONA prep suspended to prioritize Habagat response. Nakita kasi sa mga reports ito, yan o, published by Abante News. Matik yung reaction ni Harry Roque. Nakita agad ni Harry Roque po yung post ng Abante News. Matik yung reaction niya. Ang tarps tinatanggal pag may paparating na bagyo. Ito, bumabagyo na pilit pa ring kinakabit. Kupal tawag dyan. Nakita nila ugali nila. Silip sila ng silip ng diferensya ng administrasyon. Pero yung mas malaki na pagkakamali, kakupalan ng previous administration na amo niya, lalo na yung reclamation, dolomite, na dinidepensa pa ni Sara Duterte, saka yung MRT-7, hindi nila nakikita na yun ang nakakontribute sa mga pagbaha sa Manila. Pagkatapos, ituturo nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo mga ugali ng mga taong ito? O ngayon, paya ka ngayon. May utos na po yung ating Pangulo. Siyempre, without the order from the President, hindi DPWH, diretso pa rin siya. Kasi palapit ng palapit, hoping na yung mga pag-ulan po, titila din siya. Kasi hindi naman pwede na walang preparasyon para sa SONA. That is the normal thing na ginagawa. Kaya lang, tingnan ninyo, sige-sige yung pag-ulan, ipinag-utos na po. Kasi baha naman sa paligid, nag-utos na po mismo ng ating Pangulo na itigil yung preparation at mag-focus sa pagtulong dito sa mga nabaha. Yan o, Malacanang nga suspended government agencies preparation for the SONA next week to prioritize efforts to flood response and relief operations. Executive Secretary Lucas Bersamin said President Marcos Jr. was dismayed by reports that government personnel installed SONA-related materials in public areas amid floods in many areas due to the southwest monsoon rains. Let me be clear, all SONA-related preparations are hereby ordered immediately suspended. The DPWH, along with 217 concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response and relief operations, sabi ni Bersamin. He went on, the President's directive is to focus all efforts on ensuring the safety and welfare of the Filipino people, especially during times of crisis. All government agencies are expected to act accordingly. O ngayon, Harry Roque, tumulong ka kasi, umuwi ka na rito. Pati si Sara Duterte, dapat umuwi na kayo rito. Tumulong kayo, imbes na dumaldal. Hindi kayo magtrabaho dyan. Harry Roque, di ba, pinag-iisipan mo nang umuwi? Umuwi ka na para maranasan mo ang baha dito sa Pilipinas. Sa bagay, pagbalik mo dito, siguradong kulong ka. Tulad ni Pacquiao, denied yung petition for bail kasi malakas yung kaso. So, tulad ni Pacquiao, qualified human trafficking, kulong ka rin dito. Pero at least nandito ka para may experience mo ng personal kung ano yung ginawang kabulastugan ng amo mo ng mga projects na imbes na makatulong po, nagpalala sa baha. Yung reclamation, inauthorize niya, inapprove niya yung dolomite pagkatapos yung MRT-7. O ngayon mga kababayan, ito yung latest memorandum galing sa Palasyo Malacanang. Memorandum Circular Number 90. Upon the recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council relative to the continuous rainfall, yung trabaho pati klase in all levels sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marindoque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, o pati dito sa amin, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan,
Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna, and Negros Occidental are hereby suspended on July 23, bukas. However, agencies responsible for basic, vital, and health services, preparedness, and response duties must continue to remain operational to ensure continuity of essential government functions despite the declaration of work suspension. Non-vital government employees of subject agencies and all other government employees may be engaged under approved alternate work arrangement subject to applicable laws, rules, and regulation. Further, thereto, the localized cancellation or suspension of classes and or work in government offices in other regions may be implemented by the respective local chief executives pursuant to relevant laws, rules, and regulations. The suspension of work for private companies and offices is left to the discretion of the respective heads. This circular shall take effect immediately. Signed, Lucas Bersamin, Executive Secretary.